Yan, Igan. Actually, kalalabas nga lang nila ng kanilang hotel dito sa Mandalay Bay at padiretso na nga dyan para mag-shopping. Nagre-relax na talaga tong si Pacman. At ang sabi niya kasi, totoo namang may ininda naman siyang siyempre sakit sa katawan. Natural naman daw yun sa pagkatapos ng boxing match. Kaya talagang nagpahinga muna siya kahapon sa halip na dumiretso sa Los Angeles tulad ng inaasahan ng lahat. So, nagpahinga siya kahapon at ngayon naman ay nagsha-shopping kasama ng kanyang asawa na si Jinky. Alam mo kanina, Arnold, nung kausap natin siya sa kanyang hotel suite, pabiro niyang sinabi na pati na raw sila ng kanyang asawa. At ito nga kung bakit diretso na silang mag-shopping. Dahil they are in good terms na raw. Kanina, tinatanong natin siya tungkol nga dun sa mixed reaction ng mga tao tungkol sa pagkapanalo niya sa laban nila ni Juan Manuel Marquez. At ang sabi ni Pacman sa atin ay talagang siya naman daw ang panalo. In fact, kahapon daw ay pinanood niya muli yung buong boxing match. Tapos pina-slow motion pa daw niya on certain parts dahil gusto niyang bilangin kung ilan ba yung suntok talaga niya na kumonekta dito kay Juan Manuel Marquez kumpara kay Marquez na kumonekta dito kay Pacman. At sabi niya nga na talaga namang mas marami daw ang kanyang suntok sa kanyang kalaban. Kaya sinasabi niya na hamon pa niya, panoorin pa daw ng mga nagdududa na siya ang panalo ng slow motion yung buong boxing match. At makikita naman daw talaga nila na siya yung nanalo. Tinanong natin siya dahil nga may usap-usapan na nag-meeting na daw sila ni Bob Arum ng Top Rank tungkol dun sa rematch again ng ni Juan Manuel Marquez. Sabi niya, wala pa naman daw sila na meeting tungkol dito, but he is open to a rematch. Sabi nga niya, nagbiro na naman si Pacman kanina, wala na raw sigurong mas kilala pa, masyado na nilang kilala yung isa't isa, pati daw yung kanilang fighting skills. Kaya he welcomes daw the opportunity ng isang fourth round. Kung malalaman ban daw nila kung kailan ito, sabi niya siguro daw mga January na. So anong balak daw niya ngayon, babalik daw muna niya siya sa trabaho niya bilang kongresista. Arnold? Nabanggit ba sa'yo anong pinag-awayan? Hindi, Arnold. Pero mas masaya na tayo magkasundo na sila. Oo, na ito yung bali-balita tungkol dun sa mga lumabas sa mga entertainment shows. Kung saan, di umano, nagkaroon siya ng, sabihin na natin, extramarital affair. Kaya, we're assuming that, pero dun sa pabiro niya kanina, yun yung sinabi niya, pati na daw silang mag-asawa, Arnold. Okay, maraming salamat. Maki Pulido po nag-ulat mula sa Las Vegas. Pusa umakyat sa isang cactus sa Arizona sa Amerika. Hindi raw bababa sa 3 araw ang itinagal ng pusa sa tuktok ng cactus na may taas na 20 talampakan. Unang naispatan ng pusa ng isang hiker. Naging agaw atensyon din siya sa iba pang residente. Maging ang isang local network, ibinalita rin ang pusa. Pero pagkatapos pagkaguluhan ay bumaba na at umuwi rin ang pusa na parang walang nangyari. Okay, oras na para sa unang chika. Narito na si Luan D. Luan. Salamat, Igan. Sabay-sabay na pinanood ng mga castaway ang pilot episode po ng Survivor Philippines Celebrity Double Showdown kagabi. Kanya-kanya rin silang kwento tungkol sa mga kaabang-abang na eksena sa reality show. Yan ang unang chika ni Katati Bayan. Full force na dumating ang Survivor castaways sa kanilang launch party sa isang bar sa Quezon City kagabi. Sabay-sabay nilang inabangan ang pilot telecast ng reality show na kanilang kinabibilangan sa mas pinalakas sa Survivor Philippines Celebrity Doubles Showdown. Di mapinta ang tuwa at excitement nang mapanood na ang kanilang karera at pakipagsagupa para malampasan ang challenges. Dito sa Survivor, magtatagisan ng galing, magkakasubukan ng lakas at magpapautakan para mapatunayan kung sino ang karapat-dapat na tanghaling Ultimate Soul Survivor na mananalo ng 3 million pesos. Ayon nga sa host ng Survivor na si Richard Gutierrez, ang bawat eksena tiyak na kaabang-abang.
Our castaways this season, very interesting. Maraming mga strong personalities na nag-clash. So, it's very interesting. Maraming mga drama at maraming mga twist na mangyayari. Maliban sa tensyon na namagitan sa mga castaways, may ilang nagka-developan na rin raw. Sino-sino kaya ang mga ito? Basta, abangan nyo na lang kung sino. Basta yun sa mga volcanoes, mali-develop sa isa. Sa 36 na araw na pananatili sa isang isla sa Palawan, sino-sino kaya sa mga castaway ang magpapakatotoo? Sino-sino kaya ang nakaaway na mga binansagang mga palaban ng Survivor? Wala ho respeto para sa mga lalaking walang respeto sa babae. Sa Survivor, mahirap magtiwala kahit nadugo mo pa. Hinamon din ang pagiging good boy ng castaway na si Chucky Dreyfus. Dito ako nakakita ng napakaraming, sinasabi nga 'di ba sa promo, maraming ahas dito sa Survivor, natuklaw pa si Steph. Pero sa totoo lang, hindi lang ganung klase mga ahas sa mga na-experience ko dito. May mga ahas na marunong pa magsalita. Tuluyang nabaliw na kaya ang mag-partner sa sina Betong at May? Yung pagiging comic duo namin, of course, lumabas yun. Pero yung, oh my God, hindi namin akalain na magiging drama king and queen din kami dito. Pati nga ang astig ng Survivor na si Carlo Gonzalez, hindi natiis na ma-miss ang special someone. Siyempre, alam naman ng lahat na na-miss ko si Luan. Dumating rin para makisuporta ang ilang former castaways sa nakaraang Survivor na sina Aubrey Miles, Ervic Vijandre, Moy Moy Ocampo at Ira Bermudez. Para sa unang balita, Katatibayan reporting. Pakikisama kasi kailangan mo yun sa grupo May mga chika ba ako mamaya, kaya dyan lang kayo.